Pagdating ni Olivia sa rest house, ay nakita niyang wala na ang trailer, pati ang mga tauhan ni Gael. "Hey!" Bati sa kanya ni Gael. Nakasandal ito sa gilid ng sasakyan nito. Nilalaro-laro nito ang susi sa kamay nito. "Hinintay kitang dumating para makapagpaalam ako sa'yo." "Aalis na ba kayo ng San Agustin?" Medyo nalungkot siya dahil itinuturing niya na itong kaibigan. Tumingin ito sa planta. "Tapos na ang project namin dito. I no longer have a reason to stay in Jeremy and Marvin's property. Mamimiss ko ang mga luto mo." Napangiti ang dalaga. "Mag-ingat ka. Saka salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin." "Huwag ka munang magpasalamat sa akin. Hindi pa natin masasabi na may naitulong ako sa'yo dahil hindi pa kayo nagkakatuluyan ni Jeremy." Biglang bumukas ang front door at bumungad doon si Jeremy. "I thought you had already gone, Gael. What are you still doing here?" Tanong nito. "Pero base sa mga nakikita ko sa kanya the past 2 days, mukhang malaki ang pag-asa mo. Good luck." Nakangiti na wika ni Gael sa kanya. Kinawayan nito si Jeremy. "Bye friend, enjoy your birthday." Hindi naman tumugon si Jeremy. "See you around, Olivia." Wika pa ni Gael. Pumasok na ito sa sasakyan nito. Naglakad siya patungo sa pinto. "Happy birthday." Nakangiti na wika niya kay Jeremy. "Salamat. Pinayagan ka ba ng parents mo na magpunta sa Maynila?" "Oo, ipinaparating din nila ang pagbati nila sa'yo." Umalis sina Olivia at Jeremy sa San Agustin bandang 7:00 ng umaga. 4 na oras ang lumipas bago sila nakarating sa Metro Manila. Maraming gusali, bahay, sasakyan at tao saan man siya tumingin. "Sa Pasay ako nakatira," wika ni Jeremy habang nagmamaneho. "Sa Parañaque naman ang headquarters ng planta. If you like, maaari kitang ipasok doon. Marami kaming female employees sa Del Socorro Company. Normal lamang dito ang mga babaeng may career, even among the married ones." "Hindi ko gustong magtrabaho pa rin kung may pamilya na ako." Hindi niya isinatinig ang naisip niya dahil baka sabihin nito na makaluma ang tingin nito sa ganoong klaseng pananaw. Ipinasok nito ang sasakyan nito sa isang mataas na condominium building. "This is where I live," wika nito. "Ano ang gagawin natin sa bahay mo?" "Doon tayo mag-celebrate." Ipinarada ng binata ang sasakyan nito sa basement parking. Sumakay sila sa elevator. Napag-alaman niyang mahigit 30 palapag ang taas ng tinitirahan nito. Binuksan nito ang pinto ng condo unit nito. Inimbitahan siya nitong pumasok. Malaki ang condo unit ni Jeremy. Cream ang kulay ng mga dingding, may brown carpeting sa sahig. Mangilan-ngilan lamang ang mga kagamitan. Napawang plain ang disenyo, gaya ng black leather sofa. "Make yourself at home. I'll just be in the kitchen," wika nito. Tatanungin sana niya kung anong oras darating ang mga bisita nito, pero tumalikod na ito. Pumasok ito sa isang entryway sa gawing kanan. Muli niyang inilibot ang paningin. Maganda ang condo unit nito, pero parang hindi iyon akmang maging tahanan ng isang pamilya. Para sa kanya, ang bawat tahanan ay dapat na may malawak na bakuran, kung saan malayang makapaglalaro ang mga bata sa ilalim ng araw. Umupo si Olivia sa couch. Naririnig niya na may ginagawa si Jeremy sa kitchen. Marahil ay naghahanda ito ng mapagsasaluhan ng mga magiging bisita nito. Nang mainip siya ay lumapit siya sa glass wall. Tumanaw siya sa mga gusali sa paligid. Makakasanayan ko bang tumira sa syudad na ito? Nais niyang magustuhan ang lugar na iyon, pero ibang-iba iyon sa bayang pinanggalingan niya. Pakiramdam niya ay mahihirapan siyang mag-adjust sa sandaling mamuhay na siya roon. Narinig niya mga yabag ni Jeremy. Pumihit siya. Nang masilayan niya ito, ay naglaho ang mga agam-agam niya. Tila kakayanin niyang tumira kahit saan, kung ang kapalit niyon ay makikita at makakasama pa rin niya ang binata. "I'm done in the kitchen. Can you do me a favor?" Tanong nito. "Oo ba? Ano ba yun?" "Can you wear this?" Ipinakita nito sa kanya mga hawak nito na itim na bestida at isang pares ng pulang sandalyas. Hindi katulad ng mga isinusuot niya ang mga yon. Halatang mamahalin ang mga iyon. Kailangan ba talaga? Nais niyang itanong dito. Ngunit naisip niya na baka hindi akma ang ayos niya sa mga magiging bisita nito. Baka ayaw nitong mahalata ng mga iyon na isa siyang probinsyana. "Palagay ko ay magkakasya sa iyo mga ito. This look like your size,"
You can change in the guest room. It's over there. Itinuro nito ang isang pinto. Nagtungo siya sa guest room. Isinuot niya ang mga binigay ni Jeremy. Pinagmasdan niya ang refleksyon niya sa salamin. Nakalitaw ang mga balikat niya sa black dress. Nakakailang iyon. May mababang takong ang sandals kaya hindi rin iyon komportableng gamitin. Paglabas niya ng living room ay nakita niyang naghihintay si Jeremy sa kanya. You look beautiful. Wika nito. Naglaho ang mga discomfort niya nang purihin siya nito. Just one more thing. Nagpunta ito sa kanyang likuran. Hinila nito ang laso sa nakatirintas na buhok niya. Pinadaan nito ang mga daliri sa kanyang buhok hanggang sa malaya iyong lumugay sa kanyang balikat at likod. There, perfect. Niyaya siya nito sa kitchen. The dining table was set for two. Hinila nito ang isang upuan para sa kanya. Sit down. Wala ka na bang darating na ibang bisita, Jeremy? This celebration is only for the two of us. Tugon nito. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Dahil ikaw lang ang gusto kong makasama sa espesyal na araw na ito. Napakurap-kurap ang dalaga. Parang hihinto rin sa pagtibok ang puso niya. Bakit ako? Don't you want to be with me on my special day? Gusto ko. So do I. Care for a drink? Kinuha nito ang bote ng red wine sa mesa. Binuksan nito iyon. Nagsalin ito ng wine sa 2 wine glass. Ibinigay nito sa kanya ang isa. Hindi ako umiinom. Hindi naman niya nakakalasing. Give it a try. You'll like it. Inilapit niya sa mga labi ang wine glass. She didn't like the way it tasted. Ngunit pinilit pa rin niyang lunukin iyon. It's good, right? Tanong nito. Oo. Pagsisinungaling niya. May parte ang kumastigo sa kanya. Dahil sa pagnanais niyang paluguran si Jeremy, ay pinipilit na niyang gustuhin ang isang bagay para dito kahit ayaw niya. Alam niyang mali iyon dahil hindi na siya nagiging totoo sa sarili niya. Are you okay, Olivia? Pukaw ni Jeremy sa kanya. Ha? Oo. May sinabi ka ba? I asked if you'd like me to serve the main course now. Tumango siya. Isinantabi na lang muna niya ang naisip at itinuon ng buong pansin sa sandaling iyon na magkasama sila ni Jeremy. Wala nang mas importante sa kanya kaysa roon. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya siya nitong magtungo sa living room. Dinala nito ang bote ng wine at mga baso nila. Umupo sila sa couch. How do you like this place so far? Sa palagay mo ba, magugustuhan mong tumira dito? Tanong nito. Siguro. Still haven't made up your mind? Perhaps you need more convincing. Let me see. Ininom nito ang natitirang wine sa baso nito. What if gawin kitang first lady ng Del Socorro Company? First lady? Hindi niya alam kung ano eksaktong kahulugan ng sinabi nito. And what if gawin kitang reyna ko? I'll give you whatever you want, Olivia. Just be mine. Pinadaan nito ang likod ng isang kamay nito sa kanyang braso. Nanayo ang mga balahibo niya. Suminghap siya. He looked into her eyes for a long time. Kapag kuwa'y ibinaba nito sa center table ang hawak nitong wine glass, mas lalo itong lumapit sa kanya hanggang sa maglapat ang mga labi nila. Napigil niya ang paghinga. Nag-angat ito ng muka at pinagmasdan siya. Pumikit siya ng paghinangin uli nito ang kanilang mga labi. His kisses grew more and more passionate. Isinandal nito ang likod niya sa couch. I need you so much. Wika nito. Idinampi nito ang mga labi nito sa kanyang pisngi. Jeremy, tila natauhan ito. God, what am I doing to you? Umalis ito sa tabi niya. Umupo ito at hinilamos ang 2 kamay sa mukha nito. Nangako ako sa mga magulang mo na iuuwi kita ng buo. Nagsisising wika ng binata. Umayos din siya ng upo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit alam niya na nahihiya siya dahil sa pagpapaubaya niya kahit mali ang nangyayari. Tumayo ito. Iyahatid na kita. Kunin mo na ang mga gamit mo. Wika nito. Wala itong imik habang nagmamaneho nang pabalik na sila ng San Agustin. Ngunit nahalata niya na malalim ang iniisip nito base sa pagtatagis ng mga bagang nito at mahigpit na pagkakahawak nito sa manibela. Inihinto nito ang sasakyan pagdating nila sa farm ng pamilya niya. Dumaan ka muna sa bahay. Imbita niya rito. Umiling ito. I can't.
About sa offer ko sa'yo kahapon, kalimutan mo na yun. Bago pa siya makapagtanong tungkol sa sinabi nito, ay lumabas na ito ng sasakyan at ipinagbukas siya ng pinto. Bumaba siya. Jeremy, bye. Wika nito. Bumalik ito sa driver's seat nang hindi siya binibigyan ng huling sulyap. Saka pinatakbo ang sasakyan. Hindi na makapaghintay si Olivia na bumalik sa rest house ng mga Hernandez. Nais niyang linawin kay Jeremy ang sinabi nito bago sila naghiwalay ng nagdaang araw. Pagdating niya sa rest house, ay isang middle-aged na lalaki ang nakita niyang nakatayo sa harap niyon. Hindi ito pamilyar sa kanya. Magandang umaga, may kailangan po ba kayo? Tanong nito at sinuri siya nito. Ikaw ba si Olivia? Oho, sino ho kayo? Ako si Mr. Alvin, empleyado ako ng Del Socorro Company. Ipinadala ko ni Mr. Del Socorro bilang kapalit niya sa pag-aasikaso ng initial operation ng planta rito. Ang sabi niya ay ikaw raw ang kukunin kong supervisor sa planta. Ipinagbilin din niya na tulungan mo ako sa paghahanap ng mga tao para sa planta. Wika ng lalaki. Kinabahan siya dahil sa mga sinabi nito. Nasaan si Jeremy? Nasa Maynila na si Mr. Del Socorro. May mahalaga siyang aasikasuhin sa kumpanya. Kailan siya babalik? Hindi na siya makakabalik, miss. Gaya ng sinabi ko, ay ako na ang mag-aasikaso ng mga kailangan niyang gawin dito. Siya nga pala, may ipinabibigay siya sa iyo. Iniabot nito sa kanya ang isang sobre. Sweldo mo raw iyan sa isang buwan ng pagsisilbi mo sa kanila. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap niya ang sobre. Magsimula na tayo. Wika nito. Nagpatiuna ito sa pagpunta sa planta. Tila naman nasugatan ng puso niya sa sakit na nararamdaman ng sandaling iyon. Congrats sa firstborn. Kailan ang kasunod? Bati ni Jeremy sa mag-asawang Marvin at Wendy. Tinawagan siya ni Marvin at ibinalitang nanganak na si Wendy nang nagdaang gabi sa isang maliit na ospital sa Santa Malao. Nagpunta siya sa bayang iyon upang personal na batiin ang mga ito. Pasaway ka! Nakita mong hindi pa makabangon ng misis ko, nagpaparinig ka ba? Wika ni Marvin. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya kay Wendy. Nakahiga ito sa hospital bed katabi ang baby niya. She looked exhausted but very happy. Okay na ako nung makita ko ang baby ko. Nasulit lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Tugon nito. Kagabi ako ang sinisisi niya sa lahat ng sakit na pinagdaraanan niya. Wika ni Marvin. Hinahaplos nito ang buhok ni Wendy habang ang isa pa nitong kamay ay inaayos ang white blanket na nakabalot sa baby ng mga ito. Nainggit siya bigla kay Marvin. He had a loving wife. Now, he also had a baby son. He could just imagine how lucky and happy Marvin felt. Nagle-labor pa ako nun eh. Jeremy, ninong ka ha? Sabi ni Wendy. Sure, kailan ba ang binyagan? 1 month from now, bago kami umalis ng bayang ito. Nagpaalam na siya sa mag-asawa na babalik na siya sa Maynila pagkalipas ng 2 oras. Nagpresenta si Marvin na ihatid siya sa labas ng ospital. What happened to San Agustin, Jeremy? Bakit ka umalis? Tanong ni Marvin sa kanya. Umalis ako dahil natapos na ang ipinatayo nating planta. What else? You were supposed to stay another month. Si Olivia ba ang dahilan ng pag-alis mo? What makes you say that? Alam ko na may inner conflict ka. You like her, but you're trying to fight what you feel for her. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. You will give in to what you feel, or you will run away. Huminga siya ng malalim. It's not that I chose to run away. I just did the noble thing. I'm not right for Olivia. She's too pure. Ayokong masaktan siya. Umiling ito. Ang laki talaga ng naging epekto sa iyo ng Santa Mendez at ni Laika. Si Laika, ilang taon na niya itong pilit na inaalis sa kanyang alaala. Ngunit nakatatak na ito at ang mga bagay na may kinalaman dito sa kanyang pagkatao. When he was 22 years old, he was certain that he didn't want any woman to be his wife but Laika. Hindi iyon natupad. Instead, she became the wife of another man. Ipinakasal ito ng ama nito sa isang makapangyarihang tao sa Santa Mendez. Sinubukan niyang pigilan ang kasalan nang mabalitaan niya iyon. Ngunit hinamak lamang siya ng ama ni Laika. Kung wala raw siyang kakayahang iaho ng buong pamilya nito sa kahirapan, ay wag na raw siyang manggulo at magpakita sa mga ito. Dahil sa pangyayaring iyon,
ay umusbong ang pagdududa niya sa ginagawa nila ni Marvin. Tinutulungan nila ang ibang tao, pero nakakalimutan nila ang mga sarili nila. Tama ang ama ni Laika. He was just a poor man. His family was not rich like Marvin's family. Kung mag-aasawa man siya, ay wala siyang maibibigay na magandang buhay sa magiging asawa at mga anak niya. Tila hindi tama na unahin niya ang ibang tao. He wanted to quit, pero nahiya siya kay Marvin. Ipinagpatuloy niya ang pagsasama-sama rito, pero wala na roon ang kanyang puso. Porsigido na siya para makaipon ng malaking pera, dahil isa iyon sa paraan niya para hindi magpakasal si Laika sa ibang lalaki. At para hindi rin siya hamakin ng ama nito, he thought of creating the Socorro Company and convinced Marvin to be his partner. Ang una nilang naging kliyente ay isang pharmaceutical company na sinusuplayan nila ng dried ampalaya na kinukuha nila sa mga farmer na tinuruan nila ng farming methods. It was a lucrative business. Eventually, hindi na sila umasa sa kung ano lamang ang itinatanim ng mga magsasaka na tinuruan nila. Basta may kumpanyang maghanap sa kanila ng isang partikular na herb, ay naghahanap siya niyon sa ibang lugar. Kaya si Hodang marating niya ang dulo ng Pilipinas. Doon na niya tuluyang iniwan si Marvin at ang misyon nila. Nag-concentrate siya sa business nila. Now, the Socorro Company was bigger than he had ever dreamed it would be. You mentioned that I've changed because of Laika. Kung ganoon ay, nahulaan mo pala na may koneksyon siya sa pagbitaw ko sa misyon natin. Ang akala niya ay walang ideya si Marvin sa koneksyon ni Laika sa pag-shift niya sa business. Pinapaniwala niya ito na nagkataon lamang na mas nasa-challenge siya sa pagpapatakbo ng Del Socorro Company. Hindi pala niya ito naloko. Ang sinabi ko ay, naapektuhan ka ng malaki ng mga nangyari sa inyo ni Laika. Hindi ko sinabi na nagbago ka. You didn't change, Jeremy. Or at least, hindi nagbago ang mga pinakamahalagang bagay na bumubuo sa pagkatao mo. No, I've changed. I became a cold-hearted businessman. You did not. I've never told you this, at least. Not directly. But I'm proud of what you're doing, Jeremy. Marami kang natutulungan. You provide livelihood to people. Walang pinagkaiba sa ginagawa mo dati. I'm just in it for the money. Nope, I don't think so. You don't dispose as people of their land. You pay your men correctly. You pay taxes. Mas noble ka pa kaysa sa ibang businessman. Anong kinakahiya mo? Nakatatak na kasi sa isip mo na ang isang bayani ay simple lamang mamuhay at hindi naghahangad ng kalabisan. When we were in college, we used to abhor businessmen and politicians. Sinisisi natin sila sa kahirapan ng nakararami. Pero yung mga paniniwala natin dati, those were just plain immature grudges. We were too self-righteous and too proud of our own convictions. Noong nagsisimula na tayo sa misyon natin, doon ko natutuhan na walang dapat manisi o sisihin sa kahit anong nangyayari sa mundong ito. Let's just do what we think is worth doing. Unconsciously, galit ka sa sarili mo dahil inaakala mo na naging katulad ka ng mga taong kinokondena mo noon. Pakiramdam mo ay hindi ka nakarapat-dapat sa mga bagay na hinahangad mo noon. Umiiwas ka na sa mga yun. Pero nang makilala mo si Olivia, nakita mo sa kanyang kabuuan ng mga pinapangarap mo noon. You were drawn to her. Pero gusto mong paniwalaan na hindi siya para sa'yo. Paliwanag pa ni Marvin sa kanya. Naliwanagan siya sa conflicting reaction niya kay Olivia mula pa sa simula. Dahil magkatulad sila ni Laika, I felt unworthy. Nope, hindi sila magkatulad. Even you have said it before, and you were right. May pagkakataon na ang gusto mo lang na makita noon kay Laika ay ang gusto mong makita. Ikaw ang makapagpapatunay na hindi siya inosenteng probinsyana. Honestly, I think she's ambitious, just like the rest of her family. Mahal ka niya, pero tinalikuran ka niya para sa isang mayamang lalaki. I also think that you never loved her. Ang minahal mo ay ang ideya ng babaeng pinapangarap mo na pinaniwalaan ng isip mo na siya. Maybe you're right. Pero sigurado ako na mahal mo si Olivia dahil nagawa mong isakripisyo ang nararamdaman mo sa kanya para sa sarili niyang kapakanan. Yun nga lang, hindi mo kailangang pigilan ng nararamdaman mo dahil gaya ng sinabi ko, hindi ka masamang tao. You deserve to marry the most beautiful woman in the world for you, Jeremy. You think? Yup, sa simula pa lang ay boto na kami ni Wendy sa inyong dalawa ni Olivia. Iniwan namin kayo sa rest house para magkasarilinan kayo
So sinadya niyo pala ang pag-alis niyo ng maaga? Idinahilan niyo pa na kailangan kayo ng mga residente ng Santa Malao. Pangaakusa niya sa kaibigan. It was my idea. Nabanggit kasi sa akin ni Wendy na inamin sa kanya ni Olivia na may gusto siya sa inyo at in-encourage niya si Olivia na iparamdam yon sa iyo. Bigla niyang naalala ang pag-aasikaso ni Olivia sa kanya. Ang pagbibigay nito sa kanya ng minatamis na si Gael ang nakinabang. Ang 2 beses na pagtatangka nitong dalhan siya ng towel na parehong hinarang ni Gael. Ang mga pagkakataon na binibigyan siya nito ng magandang ngiti na hindi niya makakalimutan. Gusto lang tulungan ni Wendy si Olivia. Napailing si Jeremy. Out of character ni Olivia ang magbigay ng motibo sa isang lalaki. Pero ginawa niya para sa'yo. That ought to tell you something. He told him that Olivia was willing to sacrifice a lot just to be a part of his life. He remembered how he had almost made love to her in his condo. Pero iniwan ko pa rin siya sa kabila ng mga ginawa niya. Nais niyang parusahan ang kanyang sarili sa pananakit niya sa puso ng dalaga. Naalala ko nang sabihin mo sa akin na dadalawin mo ako sa San Agustin. You said that because you knew that I belong in that town, didn't you? Tanong niya kay Marvin. Not to the town, Jeremy. To Olivia's heart. May sumilay na ngiti sa labi ni Jeremy. Salamat pare, naliwanagan na ako sa lahat. Kaibigan kita, di ba? Kaya lahat ng suporta ay ibibigay ko sa'yo. Deserve mong maging masaya at alam kong si Olivia ang makakabigay nun sa'yo. Pagkatapos ng trabaho ni Olivia ay lumabas na siya ng planta. Ngunit hindi siya umuwi agad sa farm ng pamilya niya. Gaya ng nakasanayan niya, ay huminto muna siya sa puno ng bayabas sa harap ng rest house. Isang buwan na niyang sinasabi sa kanyang sarili na hindi laan sa kanya ang mga pangarap niya, pero hindi pa rin nabubura sa isipan niya ang image ng swing at Christmas lights sa punong iyon. Siguro'y darating ang panahon na makakalimutan din niya si Jeremy. Posible ring hindi na. Ang mahalaga ay alam niya sa sarili niya na sinubukan niyang ipaglaban ang pagmamahal niya para dito. Pumikit siya. Sana lang ay huwag mong kalimutan na mahalin din ang sarili mo, Olivia. Paalala niya sa sarili. Tinuruan siya ni Wendy na maging tapat sa nararamdaman niya kay Jeremy at huwag ikahiya na ipakita iyon sa lalaki. Ngunit hindi nito sinabi sa kanya na baguhin o kalimutan niya ang kanyang sarili sa proseso. Pero ano ang ginawa niya nang dalhin siya ni Jeremy sa Maynila? Dahil sa pag-ibig niya rito, ay handa siyang itapon si Olivia at maging ibang tao para lamang makapasok siya sa mundo ng binata. Isa siguro yon sa mga dahilan kung bakit hindi ibinigay ng itaas sa kanya si Jeremy. Hindi siya magiging lubusang masaya kung hindi siya magiging si Olivia sa piling nito. Bumuntong hininga ang dalaga, saka umikot upang umalis na. Nagulat pa siya nang makita niya si Jeremy ilang metro ang layo sa kanya. Nakapamulsa ito at nakatingin sa kanya. Kumurap-kurap siya. Hindi ka namamalikmata. Nakangiti na wika nito. Jeremy? Hindi pa rin siya makapaniwalang nasa harap niya ito. Hindi namin alam na bibisita ka sa planta ngayon. Hindi ang planta ang sadya ko. Ano ang sadya mo sa San Agustin kung ganon? Ikaw. Lumapit ito sa kanya. Ikaw ang sadya ko, Olivia. Kung mamarapatin mo sana, pwede bang manligaw magandang binibini? Maaari ko bang ialay sa iyo ang buwan at mga bituin sa langit? At kung papalarin ako, pwede bang maging reyna ka ng buhay ko? Buong puso na saad ni Jeremy habang nakatitig sa kanya. Ha? Nalilito na tanong ni Olivia. Hindi siya sigurado na tama ang narinig niya. Nagpunta ako rito para umakyat sa iyo ng ligaw. Hindi naman siguro tututol si Mang Damian kapag niligawan ko ang anak niya. Bumuka ang bibig niya pero walang salitang namutawi roon. Itatanong mo kung bakit ako aakyat ng ligaw? Dahil mahal kita, Olivia. Una pa lang kitang masilayan, ay pinalakas mo na ang pagtibok ng puso ko. Mahal mo ko? Hinaded. I'm sorry kung hindi ko pinaglaban yon. I lost my faith in myself dahil sa mga pinagdaanan ko in the past. Inakala ko na hindi ako mabuting tao at hindi ako karapat-dapat sa katulad mo. Sorry kung pinigilan ko ang sarili ko na mapalapit sa'yo. Natakot kasi ako na masaktan uli. Pero napagtanto ko na kasama ng pagmamahalang masaktan. At siguro, lesson sa akin yon para mas makita ko ang tamang babae para makasama ko sa buong buhay.
Itinaas nito ang kanyang kamay at hinalikan iyon. Mabuti kang tao, Jeremy. Hindi ko yun pinagdudahan. Unang buong bayang ito kahit kailan. Thank you. Dahil sa sinabi mo, panatag na ako na tatanggapin ako ng mga residente dito sa bayan nyo. I intend to live in this town with you. Nag-init ang kanyang mga mata. Seryoso ka ba talaga? Yes. Tumingin ito sa bahay na nasa harapan nila. I believe this is our home. Paano ang kumpanya nyo ni Marvin? Don't worry about it. May pinagkakatiwalaan akong tao na mamamahala ng planta. Just concentrate on us sa buhay na bubuuin nating dalawa. Ang sabi mo noon ay hindi ka komportable na ikaw palagi ang pinagsisilbihan ng babae. Kapag nagpakasal tayo, hindi mo ako mapipigilang gawin yun araw-araw. Pagsilbihan mo ako for the rest of our lives, Olivia. Nakangiting tumango siya. Ilang beses na siyang nakasaksi ng milagro ng langit. Ngunit sa lahat ay si Jeremy ang pinakamalaking milagro na dinala ng langit sa kanyang buhay. Ang lalaking minamahal niya, ang liwanag ng mundo niya. Mahal na mahal din kita, Jeremy, at hindi kita iiwan. Kasama mo ko sa lahat, sa hirap man o ginhawa. Naiiyak na saad ni Olivia, at isang matamis na halik ang iginawad ni Jeremy na buong puso namang tinugon ni Olivia. Makalipas ang ilang buwan ay masayang idinaos ang kasal ni na Jeremy at Olivia sa bayan ng San Agustin. Si Gael at Abby naman ay nagkakamabutihan na rin. Hindi ito sinukuha ni Gael na ligawan. Ngayon nga ay masaya nang namumuhay ang mag-asawa. Sabay nilang tutuparin at bubuuin ang mga pangarap nila sa buhay ng magkasama. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.